Naranasan mo na bang tumitig sa menu ng isang restaurant sa loob ng 20 minuto? Sinuri mo ang bawat sangkap, kinumpara ang mga presyo, nagbasa ng online reviews, at sa huli, ang in-order mo, yung lagi mong ino-order. Kung pamilyar yan, malamang biktima ka ng sarili mong utak. Isang utak na sobrang galing mag-analisa na pati ang simpleng pamumuhay ay ginagawa nitong komplikado. Ito ang kwento kung paano ka pinipigilan ng iyong analytical mind na basta mabuhay lang. Para sa iyo, ang buhay ay hindi isang sayaw. Isa itong chess match. Bawat galaw kinakalkula. Bawat desisyon kailangang dumaan sa masusing pag-aaral. Pagpili ng karir, ng partner, o kahit ng bibilhing sapatos, lahat ay isang problemang kailangang isolve. Ang hinahanap mo ay hindi kaligayahan, kundi ang optimal solution, ang pinakatamang desisyon. Ang resulta, madalas, nakatayo ka lang, hindi makagalaw, paralisado. Sa psychology, may pangalan yan, analysis paralysis. Ito ay isang cognitive bias kung saan ang sobrang daming pagpipilian at impormasyon ay humahantong sa hindi pagpili. Ang utak mo na idinisenyo para sa survival ay tinatrato ang pagpili ng serial na parang life or death situation. Naghahanap ito ng 100% garantiya ng tagumpay sa isang mundong walang kasiguraduhan. Tingnan natin sa totoong buhay. Halimbawa, sa pakikipag-date. Bago ka pa man mag-first move, may Excel sheet ka na ng mga kandidato. Nasaan ang romansa? Wala. Dahil para sa iyo, ito ay isang data-driven decision. O kaya sa pagpili ng bagong hobby, gusto mong maggitara. Pero bago ka bumili, nanood ka ng 100 review videos, nagbasa ng lahat ng forum, at sa huli, hindi ka bumili. Dahil wala kang mahanap na perpektong gitara para sa baguhan, kahit sa simpleng pakikipag-usap sa kaibigan. Pag uwi mo, inuulit-ulit mo sa isip mo ang buong usapan. Teka, tama ba yung sinabi ko? Ano kaya ang ibig sabihin ng angiti niya kanina? Sana iba na lang ang sinabi ko. Nakakapagod, di ba? Ang patuloy na pamumuhay sa loob ng sarili mong isip. Ang good news, hindi mo kailangang maging bilanggo ng sarili mong talino. Pwede mong i-reprogram ang sistema. Narito ang ilang paraan para makawala sa analysis paralysis. Una, ang prinsipyo ng sapat na. The good enough principle. Kalimutan mo na ang perpekto. Ang paghahanap sa pinakamahusay ay isang patibong. Sa halip, hanapin mo ang sapat na. Ang unang pagpipilian na pasok sa minimum criteria mo. Ito ang konsepto ng satisficing ni Nobel laureate Herbert Simon. Piliin mo at mag-move on. Pangalawa, ang 5-second rule. Para sa maliliit na desisyon kung anong kakainin, anong pelikulang papanoorin, bigyan mo ang sarili mo ng 5 segundo. 5, 4, 3, 2, 1. Gawin mo. Pinapatay nito ang overanalysis at binubuhay ang iyong instinct. Pangatlo, mag-schedule ng worry time. Maglaan ng 15 minuto sa isang araw para mag-isip ng todo. Sa oras na yon, sige, magpakalunod ka sa analysis. Pero pagkatapos nun, bawal na. May pumasok na analysis, sabihin mo, mamayang 6 PM tayo mag-usap at bitawan mo. Pang-apat, sadyain mong magkamali. Umorder ka ng kape na hindi mo alam ang lasa. Magsuot ka ng damit na hindi mo style. Ipakita mo sa utak mo na ang pagkakamali
ay hindi katapusan ng mundo. Ito ay data. Ito ay karanasan. At panlima, itanong mo, ano ang nararamdaman ko? Hindi ano ang iniisip ko. Ilagay mo ang kamay mo sa dibdib mo. Huminga ka ng malalim. Aling desisyon ang nagbibigay sa iyo ng gaan? At alin ang nagbibigay ng bigat? Magtiwala ka sa katawan mo. Ang iyong analytical mind ay hindi mo kaaway. Isa itong napakalakas na tool. Ang problema, ginagamit mo ito sa maling paraan. Para kang gumagamit ng mikroskopyo para magpukpok ng pako. Matuto kang ilagay ito sa tabi kapag ang kailangan mo lang ay damhin ang init ng araw, ang sarap ng pagkain, o ang saya ng isang kwentuhan. Ang layunin ay hindi ang tanggalin ang pagiging analytical, kundi ang makipagkaibigan sa iyong intuition. Dahil ang buhay ay hindi isang problemang kailangang isolve. Ito ay isang karanasang kailangang maranasan.